JM, titiyakin ko sa'yo, baka maya-maya nasa Philippine television out of context. Titiyakin ko pare, pag nangyari yun, ha? Pag nangyari yung frame na yun ay nasa Philippine television out of context Facebook page, itatag kita araw-araw. Sahod na ba? Ang saya-saya natin eh. Huling Webes na po ngayon sa buwan ng February 26, 2026. Bukas po malamang sasahod na ang taong bayan. Narito po ng ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang detention hearing pinagbigyan ng ICC. Pinoy Gising! Matapos ang ilang buwang pagliban sa Senado ethics complaint inihain laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinoy Gising! Paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, generally peaceful ayon sa PNP. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, King Harald V ng Norway nasa maayos na kalagayan na matapos isugod sa ospital. Pinoy Gising! Mamaya sa sports ni paring Anjo, exhibition fight ni boxing champ Manny Pacquiao laban kay Ruslan Provodnikov. Wala pang kumpirmasyon. Pinoy Gising! Paggaya sa tono ng kanta ng isang singer, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na may mga taong lumalapit lang kapag kailangan kanila hindi dahil mahal kanila? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! PBBM, nasolusyonan agad ang problema sa flood control daw ito sa loob lamang daw po ng 3 buwan ayon kay Secretary DPWH Secretary Dizon. Alamin natin mamaya kung totoo ba yan o hindi. Pero kailangan pa bang alamin? Sige, later, Factor Fake! Pinoy Gising! At sa mundo na showbiz, Kylie Padilla nagkomento sa posibleng pagtakbo ng kanyang ama na si Senator Robin Padilla bilang running mate ni VP Sara. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din, online. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Hoy, Webes na! Kamusta po mga sumali sa rally kahapon dyan po sa Epifanio de los Santos Avenue? Ay, EDSA Shrine, pati na rin sa EDSA People Power Monument. Ano na ba nangyari yesterday? Dahil pagkatapos ko sa himpilan kahapon, parang din yan, ako'y lumabas dahil ako'y may mahalagang mission kahapon eh. Pero parang may nakita ko, parang nagkatulakan yung ilang mga rallyista kahapon at saka mga puwersa ng pulisya dyan sa may, ang naalala ko lang southbound ito ng EDSA, dyan sa may Annapolis area na ba yon? I think Annapolis area na yun. Lagpas na yun ng VV Soliven dyan sa may, yung may mga luxury cars dyan. Di ba? Alam mo yun, yung sa may mga luxury car bago mag intersection ng EDSA Ortigas Avenue. Parang nagkatulakan tapos ang sinisigaw pagbigyan na silang mag-demonstrate doon, na magkilos protesta. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, una, may permit ba yung mga yan? Tama. Pangalawa, kasama ba talaga sila doon sa dalawang grupo na nag-organisa ng kilos protesta dyan po sa EDSA kahapon? Ang sinasabi ko kahapon lang ako'y parang nag-sermon dito na sana'y maging mapayapa ang pagkilos na gagawin kahapon. Tama. Pero may nangyaring tulakan. Diyos ko, day! May nangyaring balyahan. May nangyaring wala naman, di ko alam kung may nasugatan na malubha doon. Pero may nangyaring show of force, ika nga. Minsan ho kasi, yung mga lingkod bayan natin sa law enforcement, yung ating mga kapitapitagang mga pulis
na sinisiguro lamang din ang seguridad ng ating mga kaganapan sa bayan. Minsan kasi iba sa mga kababayan natin, pasensya na ho kayo kung magagalit kayo sa akin pagpasensyahan nyo na ako sa sasabihin ko. Minsan kasi yung mga kababayan ho natin, kayo pa minsan ho yung parang pasaway. Pagka wala na, alam nyo nang hindi tama yung gagawin ninyo. Wala kayong hindi ma-record, wala kayong permit, wala kayong kung anek-anek man. Ang problema sa inyo, ipinipilit nyo pa yung sarili ninyo. Kaya nga, Ang cute ng tumatawag yun, ha? Di ba? May sinet up na ang Tindig Pilipinas. Di ba? Tama ako, paring Anjo, di ba? Meron na ang Tindig Pilipinas kahapon. Sila yung nasa monument, right? O meron din ng church. Sabihin na natin, meron ng church kasi piyesta ni Our Lady of EDSA or Mary Queen of Peace kahapon, which is yung mismong shrine. Meron na sila mga inorganized na activity. Though alam ko naman na gusto nyo lang din ilabas ang saloobin ninyo, why not show it by joining yung mga na-organize at may permit? Not that I'm saying na wag kayong gumawa, pero sana mas naging maayos yan kung nagkaroon na lamang ng permit yan first and foremost. At pangalawa, na-coordinate nyo na maayos. So, pangatlo, might as well, para tumaas yung bilang na sinasabi nila ng mga taong dumalo ng trillion peso march, doon na kayo sumama at tumulong na lang kayo na iparinig ang inyong mga saloobin dahil panigurado naman iisa lang ang inyong mga hinaing. Kaya sana sa susunod, matuto na tayo. Pero ang tanong, sino ang pagod sa inyo? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Thursday na po ngayon, last Thursday of the month of February. Ito na po ang paboritong habit ninyo sa DWIZ Talio Channel 23. Pinoy gising na po, wakey, bangon na po tayo. Dire-diretsong balitaan po tayo hanggang alas 6 in the morning. Akong bahala sa inyo. Ako po, si Daryl Justin. Pinoy Gising! Kay bilis sa 14 at kalahating minuto bago mag-alas 5 ng morning, dako na tayo sa mga nanggigising ng bubulabog ng bubulao ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Aprobado na ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa detention review hearing na gaganapin sa Biyernes, Pebrero 27. Bukas po iyan, ha. Nabatid din na isinumite ng kampo ng dating Pangulo ang request noong Lunes, Pebrero 23 kasabay ng pagbubukas ng confirmation of charges hearing nito. Sa naturang pagdinig, susuriin ng Chamber kung pananatilihing nakakulong ang ex-president sa detention center sa The Hague. Batay sa Rome Statute ng ICC, ang pagdinig sa pagsusuri ng detention ay ginaganap ng hindi bababa sa isang beses bawat taon kasunod ng petsa ng unang pagharap ng suspect. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita sa oras na ito, inihain sa Senado ang ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa mahigit 3 buwan nitong pagliban sa kanyang official duties. Pinangunahan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ng Civil Society Group na huwag kang kukorrupt ang naturang reklamo. Batay po sa nasabing complaint, hindi lamang kapabayaan sa kanyang tungkulin ang patuloy na hindi pagpasok ni Senator de la Rosa, kundi grave abuse rin sa pribilehyo at tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan bilang senador. Binigyang diin din sa complaint na kapag ordinaryong manggagawa at empleyado ang patuloy na absent sa trabaho, otomatiko itong walang sahod at kung minsan naharap pa sa disciplinary action, salary deduction, suspension at lalo higit termination. Maliban dito, umaasa si Prof. Magno na agad na aaksyonan ng Senate Committee on Ethics ang reklamong inihain laban sa senador at bigyan ito ng karampatang parusa. Yun po, sana po ay matugunan ito ng Senate Committee, no, at magkaroon ng sanction dahil hindi dapat tinotolerate yung mga ganitong kilos na hindi pumapasok sa trabaho at hindi ginagawa ang tungkulin bilang isang senador. Inihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita sa Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo. No? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sinasabi ko pasok-pasok mag-time. Bahagi po yan ng pahayag ni Professor Shelo Magno ng Civil Group na huwag kang kukorrupt. Pinoy Gising! Sa ibang tampok na balita sa oras na ito, kinumpirma ni Philippine National Police PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na naging mapayapa ang mga isinagawang kilos protesta kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon.
Chief, hindi yan yung sasabihin ng mga nagkatulakan kahapon. Anyay bagamat 7 opisyal ang napaulat na sugatan at 2 realista ang hinuli, wala namang malakihan at di inaasang insidenteng naganap sa mga naturang aktibidad. Pinuri rin ni General Nartates Jr. ang professionalism ng mga tauhan ng pambansang pulisya. Binigyang diin ni General Nartates na ang maayos na pagsasagawa ng mga naturang aktibidad ay nagpakita ng pagtutulungan ng mga kalahok at puwersa ng pulisya sa pagtataguyod ng ligtas at disiplinadong pampublikong pagtitipon. Pinoy Gising! Hindi na umaasa ang pamilya Duterte na makakabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, kung saan nakakulong ito habang naghihintay ng paglilitis kaugnay sa Crimes Against Humanity charges ng International Criminal Court. Ito ay ayon sa isang panayam ni Vice President Sara Duterte sa Iligan City. Bukod pa rito, tanggap na rin anya ng kanyang ama na sa The Hague siya mamamatay. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang pangalawang Pangulo ukol sa isinasagawang confirmation of charges hearing laban sa kanyang ama. Anya, hindi niya rin sinubaybayan ang mga naging pagdinig. Samantala, pinasalamatan naman ng Vice Presidente ang defense team ng dating Pangulo na pinangunahan ni Attorney Nicholas Kaufman. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong araw po ng Huwebes. Thursday na po ngayon, February 26, 2026. Sa oras po nating 10 at kalahating minuto bago sumapit ang ikalima ng morning ang ating price monitoring NBI at Showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! 7 minuto na lamang po bago sumapit ang ikalima ng morning sa pagpapatuloy po ng Pinoy Gising sa DWIZ at New Channel 23. Paren Daniel, tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Ito na, inaabangan ng sambayanan, price monitoring at ulam tips ang pag-iikot ng ating palengke queen dyan po sa Levis Espina Market sa Caloocan at Genti de Leon Market sa Valenzuela para ibigay ang presyo, ibigay din ang mga pwede nyong ulamin for this last Thursday of the month. Lalo't higit, yung iba, panigurado sa sahod at magbabudget na sila. Gaya na sinasabi niya, magbabudget ng tama. Ito na ang nagbabalita lagi ng tama sa Usaping Palengke, si Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Daryl. Para sa mga nagbabudget ng tama, ang bigas sa dalawang palengke na yan ay 40 pesos hanggang 65 pesos per kilo. Samantalang ang kilo naman ng baboy dyan ay 350 pesos. Ito yung kasing giniling laman. Ang ribs, special ribs, 340 per kilo at yung ordinary ribs, 300 per kilo. Ang manok, 190 hanggang 220 per kilo. Sa isdaan naman, meron pa rin silang 220 hanggang 260, 320 pesos per kilo ng bangos, depende sa laki. 300 naman ang galunggong. Ang tilapia, 150 hanggang 160 kada kilo. 280 hanggang 300 ang kilo ng dilagang bukid, asuhos at bisugo. Samantalang 200 pesos pa rin ang kilo ng sapsap. Ang pusit, kalawang, 300 hanggang 400 kada kilo. Samantalang ang hipon, 340 hanggang 600 at meron din nabibiling tingi na 100 kada maliit na platito. Sa maya-maya, ang ulo 200 samantalang ang laman 240 pesos. Masarap isigang sa miso yan. Sa gulay naman, 60 pa rin ang repolyo, 50 na lang ang pechay. Ang sayote, 30 pesos na lang per kilo, samantalang 70 ang kilo ng patatas at ang carrots, 80. Ang Baguio beans, 80. Ang bell pepper ay 160. Sibuyas na pula, 100 pesos per kilo. At ang puti, 80 pesos per kilo. Bawang 120. Ang kamatis from 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Ang siling labuyo, 180. Ayan. Huwebes na. Sa mga nagbabudget dyan, ito ang ating mga suggest na ulam para sa maghapon ng araw ng Huwebes. Potserong baboy with saging, saba, repolyo, bichuelas at patatas. Binagoong ang baboy na may talong. Pork steak in white onions. Sarsyadong tilapia at ibang nagdagdagan nyo ng maraming kamatis at itlog. Itong bangos na may palamang sibuyas, kamatis, luya, paminta, o bangos na prito o ihaw. Paksi, pwede rin yan. Sinigang sa miso sa ulo ng maya-maya. Tinolang manok, adobong manok, at boiled eggs, ang walang kamatayang manok na kaldereta at liver spread. Eto na, ang hindi pwedeng wala. Ayan, bukas lang ito mawawala. Daryl's
fried chicken with Yun. matching dighay. Gusto ko yung O, diba, Daryl? Kung nakamonitor ka, Mama Beth, gusto ko yung pagkasabi mo ng Daryl's Fried Chicken. Pinakita yung mukha ko sa TV. Very Hala, good. talaga ba? Ano yung tsura ko? Maganda ba ako? Hindi, bukod sa maganda ka talaga, Mama Beth. Pagkasabi mo ng Daryl's Fried Chicken, sabay lumabas din yung mukha ko. So parang pinamumukha sa akin na switcher ko, nasaan na raw yung manok na yun? Hintay-hintay lang. Yun. Mahal na araw na dadalan kita. Ang maganda ron, pagkatapos ka banggitin ng Daryl's Fried Chicken, kasunod yung pambansang dighay. Yun, oo. Pare, Ayun. wag mo kalimutan sabi, parang Daniel, wag mo kalimutan ipa-trademark, ipa-copyright yung dighay na yan, ha? Sa'yo lang yan. Wala nang iba. Wala nang iba. Sa kanya lang yan. At sa atin lang yan, DFC. Sa iyo lang yan, at sa akin, at saka sa ating Yup. DWIZ. Ayan, para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Metro Patrol Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama. Siyempre, kahit malapit na magmahal na araw, magbabudget pa rin tayo ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat sa laging nagbabudget ng tama si Yusek Bababet Samson sa kanyang price monitoring at ulam tips this Thursday morning. Ngayon naman, kung ginagaya nyo o may gumagaya sa tono ng kanta ng isang singer at nilalabas yan publicly para ibenta, nako, bawal itet siya. Alamin ang karapatan ninyo at ang parusa ng mga manggagaya na yan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paggaya sa tono ng kanta ng isang singer? Ako, bawal ito. Kilala ang mga Pilipino sa pagkahilig sa musika. Yung tipong kahit wala sa tono, sige pa rin sa pagkanta. Ngunit paano kung may iniidolo kang singer pero ginaya mo ang tono at pinalitan mo pa ang lyrics ng kanyang kanta? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines, may tuturing na copyright infringement ang anumang paggamit o pagkopya sa melody na pagmamayari ng isang artist kahit napalitan pa ito ng lyrics. Binigyang din sa batas na hindi sapat ang paglalagay ng credits to the owner dahil dapat mayroong consent mula sa original na owner ng kanta o tono bago ito gamitin. Kaugnay nito, posible ring magkaroon ng profit sharing sa pamamagitan ng royalty agreement, lalo na kung pinagkakakitaan ang paggamit sa tono ng kanta ng isang artist. Ang sinumang mapatunayang lumabag ay maaaring makulong ng hanggang 3 taon o magmulta ng 150,000 pesos para sa first offense. Kaya sa mga aspiring singer na gusto ring sumikat, dapat magkaroon ng originality. Kung kukuha naman ng tono, siguraduhin ito'y royalty free para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Sa atin namang showbiz news, Kylie Padilla nagkomento sa posibleng pagtakbo ng kanyang ama na si Senator Robin Padilla bilang running mate ni VP Sara. Kung anong kinamento, alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, nagbigay ng pahayag ang aktres na si Kylie Padilla kaugnay na usap-usapang pagtakbo ng kanyang ama na si Senator Robin Padilla bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Sa kanyang panayam, nagbitiw ng biro ang aktres na aalis na siya ng Pilipinas sa sandaling magdesisyon ng ama na tumakbo bilang Vice Presidente ni VP Sara na naging katatawanan at naging usapan online. Gayunpaman, nilinaw naman ni Kylie na wala siyang direktang komento sa usaping politikal. Sa caption ng social media post ng aktres, hiniling nito na huwag umanong masamain ng publiko ang kanyang biro at huwag gamitin sa kanyang ama kung magdesisyon ito na tumakbo sa Vice President. Dagdag pa niya, hinahangaan niya ang kanyang ama sa magandang ginawa nito sa bansa at hiling niya ang kasiyahan at kaligtasan ng senador. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Thank you many much, Mima Anton sa showbiz news at maraming salamat sa DWIZ 89.3 News FM Northern Luzon, Dagupan. 1 minuto na po, impunto, 1 minute makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Tuloy-tuloy na balitaan, 1 oras po yan. Susunod na. Muli ngayon po ay araw po ng Huwebes, 26 buwan na Pebrero 2026. Balikan po natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Dating Pangulong Rodrigo Duterte pinayagang hindi dumalo sa kanyang detention hearing.
Pinoy Gising! Ethics complaint inihain na laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang ilang buwang pagliban sa Senado. Pinoy Gising! Ang gunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, generally peaceful ayon sa PNP. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, King Harold V ng Norway nasa maayos na kalagayan na matapos isugod sa ospital. Pinoy Gising! Sa sports exhibition fight ni boxing champ Manny Pacquiao laban kay Ruslan Provodnikov, wala pang kumpirmasyon. Pinoy Gising! Totoo nga ba na may mga taong lumalapit lang kapag kailangan kanila hindi dahil mahal kanila? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! BBBM, nasolusyonan agad ang problema sa flood control sa loob ng 3 buwan. Ayon daw po yan kay DPWH Secretary Dizon. Alamin Pinoy Gising! mamaya, alamin natin kung fact or fake. At sa mundo ng showbiz, Derek Monasterio handang sumaba sa isang BL project. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! Sabi kasi niya, lahat talaga tayo gigising sa oras natin na 6 na minuto na. 6 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Thursday morning! Yahoy! Kanina pare si JM nagising din nung intro ko eh. Kwento ko sa'yo mamaya. Dako na ulit tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa una natin mga balitaan ngayong oras na ito, kumbinsido si Bayan Muna Chairman at Human Rights Lawyer Nery Colmenares na trial ready na ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ipinunto ni Attorney Colmenares na abogado rin ng mga sinasabing biktima ng madugong War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon na malakas, methodical at coherent ang pagkakalahad ng mga ebidensya ng prosekusyon habang mahina naman anya ang tugon ng depensa na hindi direktang sumagot sa mga ibinabatong alegasyon laban kay Duterte. Kung ang sagot mo ay joke niya lang yon o hyperbole yon, ganun lang talaga siya magsalita, mahirap igit ng depensa na huwag ituloy kasi hindi pwedeng makalusot sa korte yon. Kasi kung nagjo-joke ka lang naman at wala naman talagang namatay, ay di talagang joke yon. Eh di pwedeng magtawanan lahat. Pero ang problema ni President Duterte, matapos siyang mag-joke, libo-libo ang namatay. So hindi niya pwedeng sabihin yung utos ko na pumatay kayo, joke lang yon. Kasi ipinatupad libo-libo ang namatay. So medyo mahirapan na ang depensa na i-oppose ang pag-confirm ng charges dahil napakalakas talaga ng ebidensya na inihain ng prosekusyon. Sakaling makarating sa mismong trial ang kaso, mas lalo pa anyang mahihirapan ang depensa ng dating Pangulo na maglabas ng ebidensya para patunayang inosente ito sa drug war ng kanyang administrasyon. Ang problema dyan actually, yung depensa. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ebidensya ang ilalabas nila sa trial para sabihin nila na walang kinalaman si President Duterte sa drug war. Matapos yung pinakita lahat ng video, parang napaka-imposible na magkaroon sila ng ebidensya sa trial, witness man o dokumento man, na nagsasabi na wala siyang kinalaman sa drug war. Hindi niya alam yun, na yung mga patayan na yan, hindi niya alam. Parang imposible. So, kung tingin ko, kung handa ang prosekusyon na maglahad ng ebidensya sa trial, ang depensa, hindi ko pa nakikita yon sa ngayon na may naisip na silang ebidensya para salagin yung akusasyon na si President Duterte ang nag-utos ng pagpatay ng libo-libo. Yan po ang tinig ni Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Naniniwala naman po si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na panahon na para bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng International Criminal Court o ICC dahil posible anyang maulit ang pagkakaroon ng tyrant o malupit na pinuno ang bansa sa hinaharap. Ayon po sa kongresista, hindi malayong maulit ang mga krimen gaya ng mga patayan sa nakalipas
matalas na gyera kontra illegal na droga na ipinatupad ng Duterte administration. Sinabi ni De Lima na matagal na niyang inapilan ay konsidera ang pag-alib sa ICC sa kasalukuyang administrasyon dahil anya ang international mechanism ay tanging maaasahan ng domestic mechanism kapag mahina ang pagpapanagot sa mga opisyal. Binigyang diin din niya na hindi lamang magpapabuti sa standing ng bansa ang dala nito, kundi pagpapakita rin anya na hindi takot ang Pilipinas na makipagtulungan sa International Tribunal sakaling maulit ang kaparehong sitwasyon sa hinaharap. Una na naghain ng Makabayan Bloc at Akbayan Reform Bloc ng magkahiwalay na resolusyon upang iapela sa gobyerno ang muling pagsali ng bansa bilang miyembro ng ICC. Pinoy Gising! Mas prioridad naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa gaya ng baha, ekonomiya at employment rate. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga usapin ng posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ay kay Yusek Castro, sa kasalukuyan, hindi na pag-uusapan ng Malacanang ang pagbabalik sa ICC maging ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliban na lamang sa pagbibigay ng kinakailangang update para sa Pangulo. Dagdag pa ni Castro, nakatutok ang Pangulo sa ibang issue tulad ng pag-ungkat sa anti-dynasty bill at ang mas pinaigting na suporta ng mga coconut o sa mga coconut farmer sa nagdaang LEDAC meeting. Pinoy Gising! Mapayapa naman pong nagtapos ang aktibidad ng mga progresibong grupo sa EDSA Ortigas bilang bahagi ng paggunita ng EDSA People Power Revolution Anniversary. Bago tuluyang umalis, pinulot muna ng mga rallyista ang kanilang mga kalat sa kahabaan ng lugar. Aba, kaya naman pala ng mga Pinoy gawin Ayon po sa grupo, responsibilidad nila itong gawin at bahagi ito ng kanilang paninindigan. Bagamat na ipahayag na ang kanilang mga hinaing, umaasa mga ito na mabibigyang solusyon ang katiwalian at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Ayon po sa Eastern Police District o EPD, mas maaga natapos ang programa kumpara noong nakaraang taon na umabot ng hanggang alas 7 ng evening. Pinoy Gising! Sa gitna naman po ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon, iginiit ng Malacanang na mahalagang manatiling buhay sa kamalayan ng publiko ang mga aral ng kasaysayan. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng kolektibong alaala ng bansa na hindi dapat malimot ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Sinabi po ni Yusek Castro na ang EDSA ay sumisimbolo sa pagkakaisa at tapang ng mga Pilipino sa harap ng matinding pagsubok. Anya, ang mapayapang pagkilos noon ang naglatag ng mahalagang yugto sa demokrasya ng bansa. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagdiriwang na ito. Gayunman, sinabi ni Castro na nananatiling bahagi ito ng pambansang paggunita taon-taon. Nauna nang inihayag ng palasyo na pag-aaralan ng Pangulo ang mga panawagang ideklarang regular non-working holiday ang February 25 na sa kasalukuyan ay nananatiling special working day. Pinoy Gising! Nakiisa naman po ang pambansang pulisya sa buong bansa sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mananatili sa na isang napakahalagang kasaysayan sa bansa ang mga kaganapan noong Pebrero 1986 na nagpakita ng lakas ng pagkakaisa at mapayapang pagkilos na may hangaring makamit ang maayos, malinis at maunlad na bansa. Dagdag pa niya, nauunawaan nila ang hinaing at pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng isang bansang demokratikong prinsipyo, pananagutan at paggalang sa batas. Bunsod nito, binigyang diin ng PNP Chief na patuloy na tatalima ang buong organisasyon sa kanilang constitutional mandate ng professionalism, walang kinikilingan at may pagrespeto sa karapatang pantao. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita sa EDSA People Power Rally kahapon, naaresto ang 2 rallyista matapos umanong mambato ng mga polis at nagdulot ng kaguluhan sa southbound lane ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA patungong EDSA Shrine, kasabay ng paggunita ng EDSA People Power Revolution Anniversary kahapon. Ay kay Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Acting Director ng Philippine National Police Directorate for Operations, hindi hinaharang ng pulisya ang rally, kundi minamandohan lamang ang daloy ng trapiko upang maiwasan ang matinding pagsisikip sa naturang lansangan. Sinabi ni Brigadier General Peñones na nagkaroon ng isolated case kung saan may ilang rallyista na nambato kaya napilitan ng mga otoridad na arestuhin ng mga ito. Pakiusap anya ng pulisya na isang lane lamang ang okupahan upang hindi maapektuhan ng daloy ng trapiko at karamihan naman ay sumunod daw. Gayunman, may maliit umanong grupo na hindi nakipagtulungan at sa halip ay nagsimula ng kaguluhan at nanakit ng mga pulis. Nahaharap naman
naman sa kasong direct assault, resistance and disobedience to a person in authority, alarms and scandal at paglabag sa Public Assembly Act ang mga naaresto. Pinoy Gising! Sa mga kanina pa nakatutok sa pagsisimula ng ating programa, yan nga yung binabanggit ko. Pwede naman kayo maglahad ng saloobin ninyo na hindi umaabot sa point na kailangan magkasakitan ang mga sibilyan at ang pulis. At the end of the day, very clear naman na sinasabi ng pulis na ang mandate nila is peace and order, but they support the activities of the Filipino people. Pero sana wag naman humantong sa point na gagawa kayo ng gulo na minsan ang dating sa iba sa ating mga kababayan, naghahanap na lang kayo talaga ng pansin. Wag naman sana umabot sa next time na magkaroon ng ganito, wag naman umabot na kayo'y mabansag ang KSP o kulang sa pansin. Pinoy Gising! Kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nanawagan ang grupong Digital Pinoy sa publiko na pairalin ang Digital People Power kontra fake news. Ay kay National Campaigner Ronald Gustillo, isa sa naging mensahe ng EDSA na dapat pairalin sa cyberspace ang pagkakaisa ng mamamayan tungo sa katotohanan. Anya tuwing may malaking issue sa bansa gaya ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kumakalat din ang mga maling impormasyon tulad ng edited videos, peking dokumento at mapanlin lang na mga larawan o pictures. Paghikayat ng Digital Pinoy sa mga netizen, i-report ang mga account na nagpapakalat ng disinformation at ugaliing i-verify muna ang pinanggagalingan ng mga impormasyon bago ito ibahagi online. Nanawagan din ang grupo sa mga social media platform na pabilisin ang pagtanggal sa mga peking network, lagyan ng malinaw na label ang manipulated content at paigtingin pa ang content moderation. Pinoy Gising! BBTO naman po sa pwesto ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution o ikatlong bugso ng Trillion Peso March. Para kay Congressman Erice, panahon na upang wakasan ang sigalot at paghihirap ng taong bayan upang bigyang daan na mas maayos at marangal na kinabukasan ng Pilipino. Iginiit ng kongresista na ang tunay na diwa ng People Power ay pananagutan, pagkakaisa at paglilingkod sa mamamayan. Anya, isa lang ang solusyon sa paghihirap ng ating mamamayan, ang mag-resign sina Pangulong Marcos at VP Duterte. Pinoy Gising! Sa oras po nating 16 na minuto, 16 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Ahoy! Alaga nga bang tapos na ang malalamig na araw natin o meron pa tayong inaasahan over the coming days? Alamin natin sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Latest weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya po natin ang kanilang weather specialist na si Miss Chanel Dominguez. Miss Chanel, magandang Thursday morning po. Magandang Thursday morning din po sa inyo at magandang Thursday morning din po sa mga taga-subaybay po natin para po sa ating weather update. Patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko sa buong bansa po natin. Asahan po natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Oriental at Zamboanga del Norte. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawirin, asahan po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan man, ito ay isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po. Magandang umaga. Maraming salamat, Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Ayun. Nakikita ko na, paring Winer. Tanggap na tayo ng sunod-sunod na mga reports. General Manager Torre, tikom ang bibig ukol sa alegasyon ni Attorney Baligod. Narito ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Ayaw munang magbigay ng komento ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng dokumentong inilabas ni Attorney Levy Baligod na umano'y nag-uugnay sa kanya sa isang pulong na may kinalaman sa aligasyon ng pagbabayad sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Torre na nakita niya raw ang affidavit kung saan nabanggit daw ang kanyang pangalan kasama ang iba pang personalidad kaugnay ng umano'y meeting sa isang bahay sa Bel Air. Gayunman, iginiit ng hepe ng MMDA na mas mainam munang hintayin kung kayang patunayan ng mga paratang bago siya magbigay ng mas detalyadong pahayag hinggil dito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Malacanang, diretso tayong Senado. Anti-political dynasty sana daw ay maipatupad na sa susunod na eleksyon sa bansa. Ang detalye mula ka Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat maumpisahan na sa susunod na national at local elections ang pagbabawal sa political dynasty o ang sabay-sabay at magkakasunod na panunukulan sa gobyerno ng magkakamag-anak. Ito ang kay Senator Jay Versito ay dahil nakita na niya na nahadlangan ang pag-unlad ng ekonomiya at lipunan ng bansa ng dahil sa political dynasty kung saan pinakyaw na ng ilang pamilya ang mga pwesto sa gobyerno na parang family business. Sinabi ni Ejercito sa kanyang pag-endorso sa plenary ng Senado sa anti-political dynasty bill kasama ni Senator Risa Ontiveros na siyang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Batayan sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, 71 mula sa 82 provincial government ay pinamumunuan ng mga miyembro ng political families. May 18 lalawigan na may tuturing na may ubis o matatabang dynasty dahil may 5 o higit pa silang bilang na magkakamag-anak ang sabay-sabay na nasa elected position. Tinukoy din na may 78 mula sa 156 na party list organization ay may kaugnayan sa pamilya ng mga politiko. Ayon kay Ejercito na isa sa 7 senador na nag-akda ng anti-political dynasty law, posibleng ipagbawal ang political dynasty dahil ipagbawal na ito sa sangguniang kabataan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Senado sa Pasay, tawid tayong Intramuros. 600 pamilya na wala ng tirahan sa nangyaring sunog po dyan kahapon. Suspect sa sunog, kinuyog ng mga galit na residente. Narito ang report mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Tinatayang nasa 600 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na nangyari sa isang residential area sa barangay 665 o 655 Intramuros sa Maynila. Batay sa report, walang naisalbang gagamitan ng mga residente dahil sa mabilis na pagkalat at paglaki ng apoy sa kanto ng Cabildo at Anda Street dahil sa gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot hanggang sa ika-4 na alarma ang sunog na nagsimula ng alas 4:48 ng hapon at tuluyang napula alas 11:30 kagabi. Arestado na ang isang lalaki na sinasabing sinilaban ang kanyang bahay na naging dahilan ng pagkalat ng apoy at paglaki ng sunog. Ayon sa ilang residente, kalalaya pa lamang mula sa bilangguan ng suspect na si Jerby, 38 years old, alias sa Bunyok. Nang malaman ito na may iba ng lalaking kinakasama ang kanyang misis at sa bahay pa ng kanyang magulang nangungupahan o naninirahan. Sa tindi ng galit ng suspect, kumuha ng gasolina at sinilaban ito ang kanilang bahay at dito na nadamay ang mga katawing tahanan. Kinuyog naman ng mga nasunugan ng mga residente ang suspect nang makita ito. Itinataya namang nasa 1.2 hanggang 1.4 milyong piso ang halaga ng pinsala mula sa naabong mga ari-arian. Ito si Bataan number 5. Ayaw pang para sa implementar ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Okay, pipreno muna pare ko sa reports. Dako muna tayo sa factor fake natin kung saan si PBBM nasolusyonan daw agad ang problema sa flood control sa loob ng 3 buwan. Ayon daw po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Totoo ba yan o hindi? Alamin natin sa fact or fake. Sa patuloy na pagresolba ng pamahalaan sa issue ng flood control scam, ilang personalidad at opisyal ng pamahalaan ang nagpahayag ng nilang pananaw tungkol sa aksyon ng gobyerno sa nasabing issue. Katulad na lang ng kumakalat ngayon na umano'y pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nagsasabing, biruin nyo in just 3 months, nalutas niya agad ang problema sa flood control. Pero bago natin ito paniwalaan, atin munang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Batay sa aming pag-aaral, walang kahit anong reliable news source o articles ang nagpapatunay na sinabi ito mismo ng kalihim ng DPWH. Bagkus, kumalat na noon ang nasabing pahayag at muli itong lumutang ng personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Naga City. Kasama niya ang alkalde ng Naga na si Mayor Leni Robredo at si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay para paigtingin ang Oplan Kontra Baha program sa nasabing lalawigan. Kaya naman ang kumakalat na pahayag ni Dizon na nasolusyonan na ng Pangulo ang issue ng flood control sa loob ng 3 buwan ay fake. Para sa fact or fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pino! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa TWIZ Talio Channel 23 sa oras po nating alas 5:29 na po ng Thursday morning. Yahoy! Gusto pa mag-Wednesday? Ano ba yan? Ayaw pa mag-move on. Balik tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pino! Gising! Buong suporta po ang ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pelikulang The Lotto Winner ng Mavix Productions, isang obra na nag-uugnay ng gaming at storytelling. Ang nasabing pelikula na idinirect ni RC De Los Reyes at pinagbibidahan ng veteranong aktor si Albert Martinez at kapuso actress na si Kylie Padilla ay tungkol sa isang ama at anak na nagpapatibay ng relasyon matapos ang isang hindi inaasahang panalo sa loto. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, ang pelikula ay nagpapakita ng kapangyarihan ng loto sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Ipinapakita nito na ang tunay na grand prize ay hindi ang pera, kundi ang lakas ng loob at kakayahang magpatawad. Upang ipagdiwang ang mensahe ng pelikula, nagdaos ang PCSO ng isang exclusive block screening noong February 24, 2026 sa SM Mega Mall Cinema para sa kanilang mga empleyado at kasosyo. Ang naturang kolaborasyon ay nagpapaalala sa lahat na ang bawat taya ay isang kontribusyon sa layuning tumulong at magbigay pag-asa sa komunidad. Pino! Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita, ibinuksan po sa publiko ng Manila Cathedral kahapon ang crypt nito kung saan nakalibing si dating Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin bilang bahagi ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa munuan ng katedral, binuksan nito ang crypt ng simbahan upang makapagbigay pugay at makapag-alay ng panalangin ng publiko para sa isa sa mga pangunahing pinuno ng nasabing pagkilos. Matatandaang nanawagan si Cardinal Sin sa publiko noong gabi ng Pebrero 22 taong 1986 na magtipon sa EDSA at suportahan ng mga opisyal na kumalas sa administrasyon ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Pino! Gising! It's that time, paring Ner. Tanggap tayo ulit sunod-sunod ng mga reports. Problema sa port congestion, pinatututukan po ni PBBM. Ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Yun, mukhang may problema ata sa linya ni Kuyang Gilbert, kaya balikan po natin siya maya-maya lamang. Samantala, bunta naman tayo sa Senado. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta nagkasagutan po sa pamamagitan ng sulat. Ang report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nagsagutan at nagpalitan ng matatalim na salita sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta
sa pamamagitan ng sulat. Sa isang sulat kasi noong Lunes, February 23, humingi si Marcoleta ng paglilinaw kay Lacson ukol sa post sa official Facebook account nito noong February 5 kung saan makikita ang compilation daw ng splice videos kung saan pinalilitaw na itinutulak niyang isuko na lang ang bahagi ng teritoryo ng bansa na malayo naman daw sa katotohanan batay sa official transcript. Ayon kay Marcoleta, ignorantly at maliciously na ginamit ang video ng walang konsiderasyon sa context o gusto niyang sabihin at may tuturing niya na disloyalty sa Republika at paninira sa kanya ng kapwa-senador. Sa tingin ni Marcoleta, wala itong ibang pakay kung hindi iligaw ang publiko at mag-udyok ng galit at pagkakahati-hati na hindi lang daw sa kanya nakakaapekto kundi maging sa dignidad at integridad ng Senado. Sagot naman ni Lacson sa pamagitan ng sulat, hindi siya ang nag-edit at nag-post ng video na pinapalagan ni Marcoleta. Ay nareklamoan niya ni Marcoleta na video ay mula sa live broadcast ng pagdinig ng Commission on Appointments na ginamit din ng maraming media. Kaya kung nagkaroon daw ng backlash dahil yon sa original at hindi sa kanyang Facebook page. Ipinunto na lahat ng public official kapag nagsasalita sa deliberation at pagdinig ay accountable sa kanilang mga sinabi at sa reaksyon ng publiko. Sinabi pa ni Lacson na siya lang ang binibira ni Marcoleta sa lahat ng gumamit ng video sa balita at komentaryo na ibig sabihin may targeted campaign laban sa kanya si Marcoleta. Sa kabila naman anya na walang tigil at walang basihan ang mga paninira sa kanya ni Marcoleta sa pamagitan ng interview at TV program, sinabi ni Lacson na professional pa rin siyang makikitungo sa kapwa-senador bilang respeto sa institusyon at inaasahan niyang mula kay Marcoleta ang katulad na courtesya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Baligo tayong Malacanang. Pamahalaan nagbabala sa mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. At narito po ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nanawagan ang pamahalaan sa mga magulang na bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak upang maiwasan ang online exploitation. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni PNP Colonel Lucrecio Rodriguez Jr., Anti-Trafficking in Persons Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center, na hindi sapat na nasa loob lamang ng bahay ang mga bata dahil maaari pa rin silang mabiktima sa social media at iba pang online platforms. Dahil dito hinimok niya ang mga paaralan, barangay at komunidad na may pagtulungan sa otoridad at agad i-report ang anumang kahinalang aktibidad. Anya maaari naman tumawag sa kanilang hotlines at upang malaman nga yung mga gantong insidente laban nga sa mga gumagawa nito at iba pang pangabuso sa kabataan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik tayong Senado. Mga lumantad at may isiniwalat na umano'y mga dating sundalo, posibleng ipatawag po yan sa mataas na kapunungan. Ang report mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Maaari nga ipatawag sa Senado ang lumantad na 18 umano'y tauhan ng Philippine Marines na nagsabing nag-deliver sila ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects sa ilang mga kilalang politiko. Ito niyag ni Senator Panfilo Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, kailangan lang ay papasa ang mga ito sa gagawin nilang validation. Kailangan nilang matiyak ang kredibilidad ng source ng impormasyon, reliability ng mismong information. Dapat na hindi polluted ang source at ang inilalahad na information. Dahil sa una pa lamang ay may mga katanungan na siya sa affidavit na mga ito. Gaya ng sinasabing mahigit na 800 bilyong piso na deliver nila ng cash. 71% na anya ito ng total flood control projects mula 2023 flood control budget mula 2023 hanggang 2025 at may iba pang nabigyan din. So narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army,
to conduct record check and background investigation on the 18 on Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, sumunod ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang. Una rito ay naghain Senator Amy Marcos ng resolution na isinusulong na imbestigahan ang sinasabing ito'y siniwalat ng 18 dating sundalo na sila'y nag-deliver ng mali-malitang cash sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa ilang mga personalidad. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ulit tayo Malacanang. Balikan natin itong report tungkol dun sa problema sa port congestion na pinatutukan ni PBBM. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang problema sa port congestion. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakausap na ng palasyo ang pamunuan ng Bureau of Customs o BOC kaugnay ng sitwasyon sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal o MICT. Paliwanag ng opisyal na nagkakaroon daw ng port congestion kapag weekends, pero kapag weekdays naman ay naging maayos na at normal ang galaw ng mga container. Sa katunayan na natilian nilang mababa sa 90% ang yard utilization level sa bansa. May kakayahan pa rin daw ang mga port operator na ipagpatuloy ang paglilipat at pagpuproseso ng mga kargamento sa loob ng kanilang lugar, kaya wala pang agarang banta ng paghinto sa paggalaw ng mga containers sa ngayon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman, mga ulat na sa ating Metro Patrol. Bagong 4-story building ng Wawa Elementary School sa Navotas. Binasbasan na po yan. Ang good news mula kay Mama Beth Samson. Binasbasan at formal nang binuksan ang bagong building ng Wawa Elementary School sa Navotas. Mula sa dating 2-story building, ngayon ay meron itong 4 na palapag o 5 classroom sa bawat floor na mas standard, mas ligtas para sa mga mag-aaral, mga guro at mga kawani ng paaralan. Nagpasalamat naman si City Mayor John Ray Chanco sa tulong ni Congressman Toby Chanco kaya napondohan ang proyektong ito. Payo ng alkalde at ng mambabatas na alagaan ng paaralan at ituring na parang tahanan para mas maraming makinabang dito sa mga susunod pang henerasyon. Ay naman kay Kong Toby, kasama sa pinopondahan niya ang educational assistance para sa lungsod para sa mas lalo pang maitaas ang antas ng edukasyon para sa mga Navoteño na tuloy ang kanyang suporta sa scholarship programs ng lungsod kasama ang proyektong pang-istruktura ng mga paaralan. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita sa oras na ito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang buong kooperasyon sa anumang formal na investigasyon hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito ay kasunod ng pagsisiwalat ng mga umay dating miyembro ng Philippine Marines na naghatid-anya ng limpak-limp na pera sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon po kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, matagal nang wala sa serbisyo mga dating sundalo na umani nagsilbing mga taga-kolekta ng pondo ni dating Congressman Ko, kaya't ang mga ito ay kumilos na sa kanilang pribadong kapasidad. Binanggit ng opisyal na hindi kumakatawa ng mga nasabing individual sa posisyon ng sandatahang lakas. Gayunman ipinabot-anya ng AFP ang patuloy nitong pagsuporta sa transparency at accountability at nakahanda itong magbigay ng tulong kung kinakailangan sa pagsasagawa ng investigasyon. Iginit din ni Colonel Padilla na dapat pa ring pairalin ng due process sa pag-iimbestiga sa flood control scam.
Nagkaroon na po tayo ng possession since then. And ito pong mga nilabas na po ito, which is stated in a public forum, dapat po ito dumaan po sa tamang investigasyon at sa mga competent authorities po. So hindi po tayo dapat humusga batay po sa press conference, but dapat po due process ang umiiral, hindi po media narrative. Yan po ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, balik tayo sa probinsya. Construction workers sa Rizal patay ng mabagsakan ng scaffolding. Naratong report mula kay Kuyang Arman Cambe. Nasa na si Kuyang Arman? Kuyang Arman! Ayun, wala pa si Kuyang Arman. Ayun, balikan natin ditong report ni wala si Kuyang Arman. Sige. Speaking of probinsya, dako muna tayo sa Central Luzon Police Brigadier General Mendez, bagong Regional Director ng PNP Region 3. Ang report mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, itinalaga ng si PNP Chief, Lieutenant General Melencio Nartates Jr., itong si Police Brigadier General Jess B. Mendez bilang bagong Regional Director ng Philippine National Police dito sa Gitna Luzon. Sa simpleng turnover ceremony, personal na pinangasiwaan nga nitong si Chief PNP Nartates ang pagsasalin nitong ni outgoing Central Luzon Police Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Sr. kay Mendez ang PRO3 banner na simbolo ng kanyang panunungkulan bilang bagong pinuno ng pulisya dito sa Gitna Luzon. Bago na italaga sa kanyang tungkulin ito si Mendez ay galing muna ito bilang Senior Executive Assistant to the Chief PNP Office sa Campo Crame. Naging pinuno rin ito ng Intelligence Operations sa Metro Manila at Chief Intelligence Division ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Itinalaga rin ito bilang Provincial Director noon sa Nueva Ecija PNP bago na-promote bilang one-star rank. Saka siya na italaga sa kanyang assignment sa higher position sa Campo Crame. Sa kanyang simpleng mensahe, sinabi nitong si Mendez gaya ng tagubilin sa kanya ni PNP Nartates sa prioridad pa rin nila itong pagpapatatag ng seguridad, kaayusan at katahimikan, kampanya kontra droga, loose firearms, palansag sa mga sindikato na gumagawa ng illegal na sigarilyo dito sa Gitnang Luzon at pagtugis sa mga pusakal na kriminal. Panghuli, sinabi diyan na paigtingin pa rin yung cleansing process sa hanay ng pulisya. Samantala, si outgoing PRO3 Director Piñones na halos ilang buwan pa lamang na naitalaga dito sa Region 3 ay na-promote naman o itinalaga sa PNP Directorate for Operations sa Campo Crame. Mula dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol, nag-uulat sa ilang ito lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Central Luzon, baba tayong Naga. 4 na estudyante na nadaganan. Uy, nakita ko ito kahapon yung nadaganan na natumbang lead wall sa Naga City. Nakalabas din po kagad sa ospital kahapon. Ang update dyan mula kay Kuyang Melvin Machado. Nakalabas na sa ospital ang 4 na estudyante ng isang universidad dito sa Naga City na tinamaan ng lead wall matapos itong matumba habang isinasagawa ang programa kahapon kaugnay ng anibersaryo ng EDSA People Power. Isinailalim sa CT scan at X-ray sa Mother Saturn Hospital ang naturang mga estudyante at agad namang pinauwi. Babalik naman pakalipas ng 3 araw ang mga ito para muling tingnan kung meron pa silang iniindang sakit sa katawan. Lahat na gastos ay sagot umano ng pamahalang lungsod ng Naga. Hiningi na rin ang tulong ng Naga City Police Office para magsagawa ng kaukulang pag-iimbestiga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 11.5 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng morning. Yahoy! Sa pagbabalik natin sa Pinoy Gising, tanggap pa rin tayo ng mga reports. BBBM tutulak patungong Cebu ngayong araw para sumabak sa 2 presidential activities. Kung ano yan, alamin sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes.
Yun, sige, mukhang choppy. So balikan natin mamaya ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Samantala, ronda naman tayo ngayon sa probinsya. Isang lalaki sa Dingras, Ilocos Norte timbog sa drug buy-bust operation. Naritong report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Isang buy-bust operation na isinagawa ng Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Parado, Dingras, Ilocos Norte nagresulta sa pagkaresto sa isang 45 taong gulang na individual sa antas ng kalye para sa paglabag sa Republic Act 9165. Nasamsam mula sa suspect ang 5 sachet na ilang shabu kasama ang buy-bust money at drug paraphernalia. Kakasuhan ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol o Idol Domingo, nag-uulat pa simpirang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Okay na ito, Barikoy. Sige, balik tayo sa ating patrol report. Alamin natin kung ano mga presidential activities ang sasabakan po ni PBBM sa Cebu sa report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakatagdang tumulak patungong lalawigan ng Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sumabak sa dalawang magkasunod na presidential events. Una, sa itinerary ng Pangulo ang gagawing pagbisita sa Pag-abot Processing Center sa Sitio Kawayanan, Barangay Tayudlian, Cebu. Ang nabanggit na processing center ay isang pasilidad ng gobyerno na itinayo at tumutugon sa pangailangan ng mga mahihirap na Pinoy at vulnerable sector. Ilan sa mga binibigay na serbisyo nito ay ang medical burial, transportation, food assistance at iba pang emergency relief. Mula rito ay pupunta naman ang Pangulo sa inaugurasyon ng Visayas Disaster Resource Center sa Barangay Tingob, Mandaue City na isang disaster response hub ng DSWD. Ito sa Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman, ipaparamdam ko sa inyo ang Feb-Ibig Month. Totoo nga ba na may mga taong lumalapit lang kapag kailangan kanila, hindi dahil mahal kanila? Tara, let's prove it. Ang nakakaranas ng relasyon kung saan tayo lang ang laging nandyan. Pero kapag tayo ang nangangailangan, sila'y nawawala. Sinasabing ganitong ugali ay posibleng mula sa narcissistic o histrionic traits. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Mayo Clinic, ang narcissistic personality disorder ay kondisyon kung saan ang tao ay labis na nangangailangan ng atensyon at paghanga. Madalas, nagmamanipula ng relasyon at walang malasakit sa emosyonal na pangangailangan ng iba. Ayon sa Very Well Mind, ang mga attention-seeking behavior ay madalas nagpapakita ng labis na emosyon, naghahanap ng papuri at gumagawa ng dramatikong reaksyon para makuha ang atensyon ng iba na maaaring magdulot ng discomfort sa paligid nila. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng emotional exhaustion at pagbaba ng self-worth sa mga laging nagbibigay ng suporta na nauuwi sa burnout. May mga taong lalapit lang kapag kailangan kanila, hindi dahil mahal kanila. Maaaring ito'y mula sa narcissistic o histrionic traits, labis ang pangangailangan sa atensyon at walang malasakit sa emosyonal na pangangailangan ng iba. Kaya naman payo ng mga eksperto, magtakda ng boundaries, pahalagahan ng sarili, maghanap ng suporta at matutong magpatawad pero manatiling matatag upang maprotektahan ang iyong emosyonal na kalusugan. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Maayos na ang kalagayan ng kasalukuyang pinakamatandang pinuno sa Europa na si King Harald V ng Norway. Matatandaang sinugod ang hari sa ospital noong nakaraang Martes matapos ma-dehydrate at tamaan ng impeksyon sa kanyang binti. Ayon kay Dr. Bjorn Benz, personal na doktor ni King Harald, malubha ang kalagayan ng mga taong halos 70 taong gulang na tulad ng 89-year-old na hari kapag ito'y tinamaan po ng impeksyon. Dagdag pa ng doktor, bagamat stable na ang kondisyon ng hari, kailangan munang i-monitor at tiyaking maayos at kontrolado ang kalagayan nito bago i-discharge sa ospital.
Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Exhibition fight ni boxing champ Manny Pacquiao laban kay Ruslan Provodnikov, wala pang kumpirmasyon. Pero ito, i-confirm ko, Mikey, ito parang pwedeng ilaban kay Manny Pacquiao to yung magre-report. Ilaban natin to, paring Anjo rin yun. Good morning! Nilinaw ng isang malapit na kaibigan ni People's Champ Manny Pacquiao na hindi pa formal ang inaasahang exhibition fight nito laban kay professional Russian boxer Ruslav Provodnikov. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng active link para sa ticket sales ng nasabing laban. Kinumpirma rin ni Jazz Marther, CEO ng Manny Pacquiao Promotion, na hindi pa opisyal ang nasabing exhibition. Gayunman, may pagkakataon pa rin anya na sumali si Pacquiao sa exhibition fight, ngunit hindi pa tiyak kung si Provodnikov pa rin ang kanya makakalaban. Samantala, inihahanda naman ni Pacquiao ang rematch kay Floyd Mayweather Jr. na itinuturing na prioridad ng pambansang kamao. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, Derek Monasterio handang sumabak sa isang BL project. Alamin natin yan mula sa Showbiz News ni Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, game ang kapuso hunk na si Derek Monasterio na sumubok sa isang boys love o BL project, ngunit mayroong isang kondisyon. Pagbibiro ng aktor, ready siyang tumanggap ng proyekto kung magkakaroon ng talent fee na 200,000 pesos kada araw. Nabanggit naman ni Derek na kung may pagkakataon, gusto niyang makatambal ang kapwa kapuso aktor na si David Licauco dahil sa pareho ang kanilang height at posibleng chemistry on screen. Samantala, nanatiling abala ang aktor dahil sa bago nitong teleserye kasama ang girlfriend na si Elle Villanueva. At iyan aking balitang showbiz para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Good morning po sa lahat na nakasubaybay sa atin yan online sa YouTube channel po natin. Nandiyan si G-Boy Anecor sa ating live chat ngayon. Nagko-comment at nakatutok sa atin. Good morning, Kuyang. Sa Facebook page naman po natin si Ejo Kirishima, si Mama Erna Cabras, very early pa rin siya. Kuyang Nelson Malinaw. At dyan na naman yung mga Japanese na puro mga gift ang kino-comment sa atin. Good morning po sa inyo. Si Kuyang Mike Montero, nakatutok na rin sa atin kasama si Mama Sue, Mama Susan Heronimo, si Miss Virgie Jarvis tuned in as well. Good morning kay Kuyang Hamil Herrera. Magandang morning po. Si Batman andyan na rin, present daw siya today. Si Suza Fernandez, Kuyang JB Valdez po ng Nueva Ecija, nakatutok daw siya sa Signal Channel 23. Good morning po sa inyo. Ay, bago ko ibigay ulit yung patama, invite ko lang ulit kayo na i-follow po ako sa aking official Facebook page. Yan po ay facebook.com/Tito.Justin979. Makikita nyo mga kaganamba ko doon both on air tsaka off air, hindi lamang sa Home Radio 979 kundi pati sa DWIZ at Aliw Channel 23. Kaya i-follow, i-like at i-share na yan mga friendship. Thank you so much. Bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Kung mabuti ka sa iba, huwag kang umasa na nagiging mabuti din sila sa'yo. Kasi hindi lahat ng puso gaya ng puso mo. Yun yung nakakalungkot no? Na ang akala mo isusukli ng kapwa mo yun sa'yo, pero at the end of the day, ikaw pa rin yung magmumukhang masama sa kanila. Kaya, what's important is, do your best and don't expect for the rest. At yan na po ang kalipunan ng mga balita ay tinapok natin sa Pinoy Gising on a Thursday morning. Paalala lang po, alam mo na pare, Thursday, coding ako, 7 and 8, bawal lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng morning at mamayang alas 5 hanggang alas 8 po ng gabi. Maraming salamat Pilipinas. Susunod na po ang tabayanan, ang pasada balita. Nagbabalik po si Kuyang 35, John Ibanez, kasama niya po dyan si parang John Riz Calata. Ako po niya nakasama, Daryl Justin. Hanggang bukas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.